Sige po, ako po si Dr. Jose Reyes at inilaan ko po ang aking buong karera sa pagtulong sa mga kahangahangang kababaihan tulad ninyo na manatiling malusog at masigla lalo na habang tinatahak ninyo ang inyong mga ginintuang taon. Ngayon, isa po sa mga pinakamadalas na alalahanin na nakikita ko sa aking practice at sigurado akong ito'y isang bagay na naiisip ng marami sa inyo ay ang takot at sa kasamaang palad ang katotohanan ng pagkakadulas o pagkahulog. Ito po ay isang nakakagulat na katotohanan. Bawat sa segundo, isang nakatatanda sa ating bansa ang isinusugod sa ER dahil sa pagkahulog. Nakakatakot po talaga ang bilang na yan, hindi po ba? Pero paano kung sabihin ko sa inyo na 5 simpleng pagbabago lang sa paraan ng inyong paglalakad ay maaaring makabawas ng malaki sa tsansang mangyari? Yan sa inyo, isipin ninyo na humahakbang kayo ng may higit na kumpiyansa na gagawa ang inyong mga gawain sa buong araw nang walang palagiang pag-aalala na mahulog at tunay na panatag sa bawat hakbang. Libu-libong kahangahangang kababaihan na po ang sumubok ng mga teknik na ito at ang naging pagbuti sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay ay talagang kapansin-pansin. Handa na po ba kayong matutunan kung paano? Samahan niyo po ako dahil ang mga paraang ito ay mas simple kaysa sa inyong inaakala at maaaring ito na ang solusyon na matagal nyo nang hinihintay. Hayaan ninyong ikuwento ko sa inyo si Aling Elena, isang kaibig-ibig na 72 taong gulang na byuda mula sa Batangas. Tulad ng marami sa inyo, si Aling Elena ay nakipaglaban sa lumalaking takot matapos makaranas ng 2 masasakit na pagkahulog. Isa mismo sa kanyang kusina at isa pa sa kanyang daanan ng sasakyan. Ang mga insidenteng iyon, tulad ng maiisip ninyo, ay yumanig ng husto sa kanyang kumpiyansa. Nagsimula siyang umiwas sa tao. Huminto ang kanyang araw-araw na paglalakad. Sinimulan niyang iwasan ang mga hagdan at kalaunan. Kahit ang pag-iisip lang na umalis ng bahay ay nagdudulot na sa kanya ng pagkabalisa. Pakiramdam niya ay unti-unting lumiliit ang kanyang mundo. Pero si Aling Elena, pagpalain, nawa siya ay isang palaban at hindi siya sumuko. Matapos niyang malaman ang 5 simpleng paraan sa paglalakad na pag-uusapan natin ngayon, nagsimulang magbago ang lahat. Sa loob lamang ng ilang maikling linggo, hindi lang siya muling naglalakad. Naglalakad na siya ng may bagong kumpiyansa, malaya mula sa paulit-ulit na takot na mahulog. Ang kanyang lakas at balanse ay nagpakita ng kahangahangang pagbabalik at tunay niyang naramdaman na nabawi niya ang kontrol sa kanyang buhay. Kung nakamit ito ni Aling Elena, lubos akong naniniwala na makakamit niyo rin ito, mga mahal kong senior. Kung nakaantig sa inyo ang kwento ni Aling Elena, hinihikayat ko kayong ibahagi ang mensaheng ito para sa iba pang maaaring makinabang dito, para sa mas praktikal na payo na dinisenyo upang tulungan kayong manatiling malakas, aktibo at independente. Hindi nyo gugustuhing makaligtaan ang gabay na tunay na makapagpapabago ng buhay. Unang sikreto sa paglalakad, palaging tumingin ng 4 na hakbang pasulong. Ngayon mga ginang, isa sa mga pinakamadalas na salarin sa likod ng mga pagkahulog ay ang simpleng hindi pagkita sa mga balakid sa inyong dinaraanan.
Maging ito man ay isang luwag na bato, isang hindi pantay na bahagi ng bangketa, o isang nakalimutang hose sa hardin, napakadaling mag-focus ng husto sa inyong mga paa o kaya naman ay malibang sa mundo sa inyong paligid. Kapag nangyari iyon, nawawala sa atin ang napakahalagang pagkakataon upang maiwasan ang mga potensyal na panganib. Dito, nagiging napakahalaga ng teknik na 4-step scan o pagtingin ng 4 na hakbang pasulong. Sa halip na direktang tumingin sa inyong mga paa o tumingin sa malayo, sadyain ninyong ituon ang inyong mga mata, mga 4 na hakbang ang layo mula sa kung saan kayo naglalakad. Mukhang napakasimple, alam kong, ngunit ang maliit na pagbabagong ito ay maaaring magdulot ng malaking pagkakaiba. Bakit ito napaka-epektibo? Sa pamamagitan ng pagtingin ng kaunti lang sa unahan, binibigyan ninyo ang inyong utak ng sapat na oras upang maproseso ang anumang paparating na balakid at makakilos ng naaayon bago pa kayo mismo makarating doon. Nagbibigay ito ng mahalagang dagdag na sandali upang ayusin ang inyong pagtapak, bahagyang baguhin ang inyong direksyon, o simpleng ihanda ang sarili upang ligtas na malampasan ang hindi pantay na daan. Tingnan natin kung paano ito isinagawa ni Aling Elena. Mahilig siyang magpalipas ng oras sa kanyang hardin, ngunit ang mga daanan sa kanyang hardin ay sa kasamaang palad puno ng mga panganib tulad ng mga hose, hindi pantay na mga tapakan at mabababang sanga. Bago niya sinimulan ang 4-step scan, ilang beses na siyang muntik ng mapahamak, natalisod sa tusong hose na iyon o namali ng tapak sa bato at natapilok. Ngunit nang simulang regular na tumingin sa unahan si Aling Elena, nagbago ang lahat. Habang naglalakad siya sa kanyang mga daanan, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa lupa, mga 4 na hakbang sa kanyang harapan, na nagbibigay daan sa kanya na madaling makita at maiwasan ang mga potensyal na makakatisod, tulad ng kilalang-kilalang hose na iyon na tila laging sumusulpot kung saan. Namukadkad ang kanyang kumpiyansa at sa wakas ay nasiyahan na siyang muli sa kanyang hardin nang walang nakakainis na takot na mahulog. Para bang natuklasan niya ang isang bago, mas mulat at kontroladong paraan ng paglalakad. Kapansin-pansin kung paanong ang isang tila maliit na detalye, tulad ng kung saan ninyo itinutuon ang inyong tingin habang naglalakad, ay maaaring gumanap ng napakalaking papel sa pag-iwas sa pagkahulog. Sa susunod na kayo ay lalabas, mga ginang, sadyain ninyong isagawa ito. Tumingin sa unahan, ituon ang pansin sa lupa, humigit kumulang 4 na hakbang sa inyong harapan, at hayaan ang inyong utak na gawin ang mahalagang trabaho na panatilihin kayong ligtas. At tandaan, ang teknik na ito ay kasing epektibo rin sa loob ng bahay. Ngayon, gawin natin itong tunay na praktikal. Kung kayo ay isa sa mga may tendensyang tumingin sa inyong mga paa o sa lupa mismo sa inyong harapan, oras na para sadyain ninyong baguhin ang ugaling iyan. Ito ay tungkol sa paglilipat ng inyong tingin at pag-angkop ng isang mas maagap na diskarte sa inyong paglalakad. Magsimula ng dahan-dahan. Subukan ito sa inyong mga paglalakad sa labas o kahit sa loob ng bahay sa isang ligtas at kontroladong espasyo.
Sa simula, maaaring mas madalas kayong tumitingin sa paligid kaysa sa inyong nakasanayan, ngunit sa tuloy-tuloy na pagsasanay ito ay magiging natural na lamang. Naranasan nyo na ba ang muntik ng matisod sa isang bagay na hindi ninyo nakita kaagad? Marahil isang bitak sa bangketa o isang hindi inaasahang baitang, inaanyayahan ko kayong ibahagi ang inyong mga karanasan sa mga komento sa ibaba. Pag-usapan natin kung paano nating lahat malilinang ang higit na kamalayan at manatiling mas ligtas habang naglalakad. Ito pa lamang ang una sa ating 5 simpleng sikreto sa paglalakad na dinisenyo upang lubos na mabawasan ang inyong panganib na mahulog at tulungan kayong mabawi ang inyong kalayaan. Manatili po kayo sa akin dahil ang susunod na sikreto ay isa na kahit si Aling Elena ay nagulat at nagkaroon ng napakalaking epekto sa kanyang kumpiyansa sa paglalakad. Tiyak na hindi nyo ito gugustuhing makaligtaan. Ikalawang sikreto sa paglalakad, ituon ang pansin sa paghakbang mula sa kung patungong daliri ng paa. Ngayon mga ginang, naranasan nyo na ba ang tila pagkaladkad ng inyong mga paa kapag naglalakad, lalo na kapag pagod o medyo kinakabahan? Ito ay isang pangkaraniwang tendensya para sa marami, ngunit ang ugaling ito sa kasamaang palad ay maaaring magpataas ng inyong panganib na mahulog. Ang pagkaladkad o paglalakad ng flat-footed ay nangangahulugang hindi ninyo nagagamit ng tama ang inyong mga kalamnan sa binti na maaaring mag-iwan sa inyo na mas madaling matisod, madulas at matumba. Dito maaaring gumawa ng malaking pagkakaiba ang heel-to-toe shift o paghakbang mula sa kung patungong daliri ng paa. Sa halip na maglakad ng flat-footed o kinaladkad ang mga paa, sadyain ninyong igulong ang inyong paa mula sa sakong patungo sa inyong mga daliri sa bawat hakbang. Ang simpleng pag-aayos na ito sa inyong paraan ng paglalakad ay hindi lamang nagpapahusay ng inyong balanse, kundi mas epektibo ring pinapagana ang mga kalamnan sa inyong mga binti at paa. Ito naman ay nagre-resulta sa mas matatag at kontroladong mga kilos. Noong unang sinimulang isagawa ni Aling Elena ang teknik na ito, aminado siyang medyo nag-aalinlangan. Pakiramdam niya ay alanganin ito sa simula. Tutal ilang dekada na siyang naglalakad sa parehong paraan. Madalas flat-footed at kinakaladkad ang paa lalo na kapag pagod. Ngunit gaya ng kanyang pagiging palaban, nagpasya siyang subukan ito ng totohanan. Sa simula, medyo hamon ito. Sanay na ang kanyang katawan sa pagkilos na pakaladkad, kaya't ang paghakbang mula sakong patungong daliri ay parang hindi natural. Gayunpaman, pagkatapos lamang ng ilang araw ng tuloy-tuloy na pagsisikap, nagsimulang mapansin ni Aling Elena ang tunay na pagkakaiba. Ang kanyang mga hakbang ay naramdamang mas matatag at ang kanyang balanse ay kitang-kita na bumuti. Hindi na niya nararamdaman ang nakakakabang pakiramdam na tila matutumba na siya sa bawat hakbang. Bakit napaka-epektibo ng teknik na ito? Ang paggulong ng inyong paa mula sa kung patungong daliri ay ginagamit ang natural na arko sa inyong mga paa at pinapagana ang inyong mga kalamnan sa binti, calf muscles, hita at maging ang inyong core. Kapag ginagamit ninyo
ang inyong buong binti upang itulak ang sarili pasulong, mas napapanatili ng inyong katawan ang tamang pagkaka-align na lubos na nakakabawas sa posibilidad na matisod o mawalan ng balanse. Ang susi rito, mga mahal ko, ay ang unti-unting pagbabago ng inyong paraan ng paglalakad. Hindi kailangang madaliin ang prosesong ito. Magsimula sa pamamagitan ng pagsasanay sa mabagal at sinasadyang bilis, binibigyang pansin kung paano gumagalaw ang inyong mga paa sa bawat hakbang. Isipin ninyo ang inyong paa bilang isang banayad na rampa gumugulong mula sakong patungong daliri sa halip na isang patag na ibabaw na simpleng tumatama sa lupa. Patuloy itong sinanay ni Aling Elena at pagkatapos ng ilang linggo, ang pagkakaiba ay kapansin-pansin. Naging mas makinis ang kanyang mga hakbang, bumuti ang kanyang postura, at higit sa lahat, naramdaman niyang mas matatag siya at hindi gaanong napapagod sa kanyang mga paglalakad. Hindi na lang ito tungkol sa pag-iwas sa pagkahulog. Ito ay tungkol sa pakiramdam na mas malakas at mas may kontrol sa kanyang katawan. Narito ang sakito, ang isang mabilis na tip upang matulungan kayong magsanay. Subukang maglakad sa paligid ng inyong bahay o sa isang pamilyar na lugar sa labas na nakatuon sa isang paa bawat beses. Isipin na gawing mabagal at intensyonal ang inyong mga kilos. Damhin talaga ang paglipat ng bigat mula sa inyong sakong patungo sa inyong mga daliri. Habang naglalakad, siguraduhin hindi ninyo minamadali ang mga hakbang. Kahit ang paglalaan lamang ng 5 minuto bawat araw sa pagsasanay na ito ay maaaring humantong sa mga kapansin-pansing pagpapabuti sa inyong balanse at kumpiyansa. Ngunit hindi diyan nagtatapos ang mga benepisyo. Ang teknik na heel to toe na ito ay maaari ring makatulong na mapabuti ang inyong resistensya. Sa pamamagitan ng mas mahusay na paggamit ng inyong mga kalamnan, matutuklasan ninyong hindi kayo gaanong mabilis mapagod at mas masigla ang pakiramdam sa inyong mga paglalakad. Dagdag pa, sa paglipas ng panahon, malamang na mapapansin ninyong mas tuwid na kayong maglakad ng may higit na kagaanan at may mas kaunting takot na matisod sa hindi pantay na lupa. Napagtuunan nyo na ba ng pansin kung paano gumagalaw ang inyong mga paa kapag naglalakad? Kayo ba ay may tendensyang magkaladkad ng paa o sapat ba ang pag-angat ninyo ng inyong mga paa? Pakishare naman po ang inyong mga gawi sa paglalakad sa mga komento sa ibaba at ipaalam sa amin kung nasubukan nyo na ang teknik na heel to toe. Ikatlong sikreto sa paglalakad, huminto at magbalanse bawat 20 hakbang. Kapag kayo ay naglalakad sa labas, mga ginang, medyo madaling masanay sa isang komportableng ritmo at patuloy lang sa paggalaw. Lalo na kung nakatuon kayo sa pagpunta mula sa punto A patungo sa punto B. Gayunpaman minsan, ang tuloy-tuloy na paggalaw na iyon ay maaaring mag-iwan sa atin ng pakiramdam na medyo hindi matatag, lalo na sa mga hindi pantay na ibabaw o kapag tayo ay simpleng pagod na. Narito kung paano gumagana ang simple ngunit epektibong sikretong ito. Bawat humigit kumulang 20 hakbang huminto sandali. Tumayo ng tuwid na ang mga paa ay magkasing lapad ng balikat at panatilihin ang inyong balanse ng humigit kumulang 10 segundo. Mukhang napakasimple, hindi po ba?
Ngunit ang maikling sandaling ito ng pananatiling tahimik ay tumutulong sanayin ang inyong panloob na katatagan at epektibong nire-reset ang kamalayan ng inyong katawan. Ito ay partikular na kapaki-pakinabang kung kayo ay naglalakad sa hindi pantay na lupa, nakakaranas ng pagod na mga binti o sinusubukang panatilihin ang inyong balanse sa mas mahabang paglalakad. Bakit napakalaking tulong ng paghintong ito kapag sadyain ninyong huminto at mag-focus sa pagbabalanse? Binibigyan ninyo ang inyong katawan ng pagkakataong mag-reset. Ang gawaing ito ay pinapagana ang inyong core at mga kalamnan sa binti sa paraang iba sa tuloy-tuloy na paglalakad. Sa pamamagitan ng pag-engage sa mga kalamnang ito sa maikli at nakatutok na mga bugso, nagkakaroon kayo ng mas malalim na koneksyon sa likas na katatagan at kontrol ng inyong katawan. Ang ganitong uri ng intensyonal na paghinto ay tumutulong sa inyong mabawi ang kamalayan sa inyong postura at balanse sa paraang madalas ay hindi pinapayagan ng patuloy na paggalaw. Para kay Aling Elena, ang sikretong ito ay talagang isang game changer. Medyo kinakabahan siya sa paglalakad sa mga hindi pantay na daanan sa kanilang lugar at sa sarili niyang hardin dahil mas madalas na siyang natitisod sa maliliit na balakid. Sanay siyang maglakad ng medyo mabilis, ngunit matapos matutunan ang teknik na ito, sinimulan ni Aling Elena na isama ang 10 segundong paghinto para magbalanse bawat 20 hakbang. Ang unang napansin niya ay ang mas mataas na kamalayan sa kanyang paligid. Kapag humihinto siya para magbalanse, mas nararamdaman niyang kontrolado niya ang kanyang mga kilos. Sa halip na magmadali sa kanyang paglalakad at malagay sa panganib na matisod sa isang maliit na bato o hindi pantay na bahagi ng semento, nagagawa niyang gamitin ang sandaling iyon upang itama ang kanyang postura, ayusin ang kanyang pagtapak at muling ihanay ang kanyang katawan. Ang pangalawa at kasing halaga na napansin ni Aling Elena ay ang malaking pagtaas ng kanyang kumpiyansa. Ang paghintong ito ay hindi lamang tungkol sa pagbawi ng pisikal na balanse. Ito rin ay tungkol sa pagkakamit ng kalinawan ng isip. Sa bawat paghinto at muling pag-focus niya, mas nararamdaman niyang nakasentro at panatag siya. Hindi na niya nararamdaman na sinusubukan lang niyang matapos ang kanyang paglalakad. Sa halip, aktibo siyang nakikipag-ugnayan sa bawat hakbang, binibigyang pansin ang kanyang katawan at kung paano ito gumagalaw. Ang balance reset na ito ay lalong kapaki-pakinabang para sa inyo mga ginang dahil nakakatulong itong kontrahin ang mga pakiramdam ng kawalang tatag na minsan ay kaakibat ng pagtanda. Habang tayo ay tumatanda, hindi laging kasing bilis tumugon ang ating katawan tulad ng dati at ang ating pakiramdam ng balanse ay mas madaling makompromiso. Ang mga maiikling paghintong ito ay nagsisilbing mini check-ins na tumutulong sa inyong manatiling nakatapak ng matatag sa lupa at panatag sa buong paglalakad. Narito kung paano isagawa ang balance reset pose. Magtakda ng bilis, habang naglalakad bumilang ng 20 hakbang pagkatapos ay huminto ng tuluyan. Siguraduhin ang inyong mga paa ay magkasing lapad ng balikat at mag-focus sa pagpapanatiling tuwid ng inyong postura at pantay na naipapamahagi
ang inyong bigat sa pagitan ng dalawang paa. I-engage ang inyong core. Dahan-dahang higpitan ang inyong mga kalamnan sa tiyan. Nakakatulong ito upang patatagin ang inyong katawan at mas epektibong magagamit ang inyong core at mga kalamnan sa ibabang bahagi ng katawan. Panatilihin ang balanse sa loob ng 10 segundo. Huwag madaliin ang bahaging ito. Tumayo ng tuwid, mag-focus sa inyong paghinga at panatilihin ang posisyon ng humigit kumulang 10 segundo. Kung maramdaman ninyong nagsisimula kayong umuga-uga, dahan-dahang ayusin ang inyong posisyon hanggang sa maramdaman ninyong balanse at matatag na muli. Ulitin, ipagpatuloy ang siklong ito, maglakad ng 20 hakbang huminto at panatilihin ang inyong balanse sa loob ng 10 segundo. Malamang na mapapansin ninyong ang simpleng teknik na ito ay nagpapabuti sa inyong pangkalahatang katatagan sa paglipas ng panahon. Bakit ito napaka-epektibo? Ang sikretong ito ay tumutulong na bumuo ng muscle memory para sa balanse. Sa pamamagitan ng pagsasanay sa maliit at regular na paghintong ito, nagiging mas mahusay ang inyong katawan sa pagpapanatili ng katatagan sa pang-araw-araw na sitwasyon, madalas nang hindi ninyo na kailangang sadyang isipin pa ito. Ang tunay na kagandahan ng sikretong ito ay nasa kanyang kasimplihan. Hindi ito nangangailangan ng espesyal na kagamitan at maaari ninyo itong isagawa halos kahit saan, anumang oras. Hinihikayat ko kayong subukan ang teknik na ito sa susunod na kayo ay maglalakad. Naniniwala akong mararamdaman ninyo ang pagkakaiba. Ipaalam ninyo sa amin kung kumusta ito para sa inyo. Nasubukan nyo na bang huminto para i-reset ang inyong balanse habang naglalakad? Ibahagi ang inyong mga karanasan sa mga komento. Ika-4 na sikreto sa paglalakad natural na iugoy ang inyong mga braso. Kapag iniisip ninyo ang kilos ng paglalakad, malamang ang mga binti ninyo ang unang pumapasok sa isip. Tama po ba, mga ginang? Ngunit narito ang isang bagay na maaaring hindi ninyo pa naisip: ang inyong mga braso ay gumaganap ng isang nakakagulat na mahalagang papel sa pagtulong sa inyong mapanatili ang balanse at katatagan habang naglalakad. Madaling makaligtaan ang epekto ng paggalaw ng braso, lalo na habang tayo ay tumatanda, ngunit ang pagpayag na natural na umugoy ang inyong mga braso ay maaaring aktwal na mapabuti ang inyong porma sa paglalakad sa mga paraang hindi ninyo inaasahan. Bakit napakahalaga ng paggalaw ng braso? Kung nasubukan nyo ng maglakad na ang inyong mga braso ay naninigas o mahigpit na nakadikit sa inyong tagiliran, malamang napansin ninyo na ito'y pakiramdam na alanganin at maaari pa ngang makasira ng inyong balanse. Kapag ang inyong mga braso ay matigas, hindi makakagalaw ng kasing kinis ang inyong katawan. Maaari nitong guluhin ang inyong natural na ritmo at maging sanhi ng pagkasira ng inyong balanse. Sa kabilang banda, ang natural na pag-ugoy ng inyong mga braso ang paraan kung paano likas na gustong gumalaw ng inyong katawan ay maaaring makatulong na magdagdag ng momentum sa inyong hakbang na ginagawang mas walang hirap at kontrolado ang bawat hakbang. Ang pinakamagandang bahagi, nakakatulong din itong bawasan ang tensyon sa inyong itaas na bahagi ng katawan
at maaari pa ngang mapabuti ang inyong postura. Sa pamamagitan ng pagpayag na marahang umugoy ang inyong mga braso na kasalungat ng inyong mga binti, kanang braso pasulong kasabay ng kaliwang binti, kaliwang braso pasulong kasabay ng kanang binti, pinapanatili ninyong aktibo ang inyong itaas na bahagi ng katawan. Ito ay humahantong sa mas mahusay na koordinasyon sa pagitan ng ibaba at itaas na bahagi ng inyong katawan, at ang koordinasyong ito ang susi sa pag-iwas sa mga pagkahulog at pagpapanatili ng tuloy-tuloy na paggalaw habang naglalakad. Para kay Aling Elena, ito ay medyo alanganing pag-aayos sa simula. Nasanay na siyang panatilihing medyo tahimik ang kanyang mga braso at mahigpit na nakadikit sa kanyang tagiliran, marahil ay nararamdaman ang isang uri ng kontrol sa paggawa nito. Noong una niyang sinadyang iugoy ang kanyang mga braso, inamin niyang medyo nahihiya siya, nag-aalala na baka mukha itong katawa-tawa. Narito kung paano natural na iugoy ang inyong mga braso. I-relax ang inyong mga balikat. Magsimula sa pamamagitan ng sadyang pagre-relax ng inyong mga balikat at braso. Kung may tensyon sa inyong itaas na bahagi ng katawan, madaling maipapasa ang tensyong iyon sa inyong mga binti at gagawing mas mahirap ang paglalakad kaysa sa nararapat. Hayaang umugoy ang inyong mga braso kasalungat ng inyong mga binti. Habang gumagalaw pasulong ang inyong kaliwang paa, natural dapat na umuugoy pasulong ang inyong kanang braso at kabaliktaran. Ang natural na koordinasyon ng braso-binti na ito ay mahalaga para mapanatiling naka-align ang inyong katawan at mapanatili ang magandang balanse. Panatilihing banayad ang ugoy. Talagang hindi kailangang pilitin ang isang malaki at eksaheradong pag-ugoy ng braso. Sa halip, layunin ang isang relax at natural na paggalaw. Dapat komportableng gumalaw ang inyong mga braso kasabay ng ritmo ng inyong paglalakad. I-engage ang inyong core. Habang umuugoy ang inyong mga braso, dahan-dahang i-engage ang inyong mga kalamnan sa core upang makatulong na patatagin ang inyong katawan. Makakatulong ito upang maiwasan ang hindi kinakailangang pag-ikot ng inyong katawan na hahantong sa isang mas kontrolado at mahusay na paggalaw. Magsanay sa maiikling pagitan. Kung hindi ninyo pagaanong napagtutuunan ng pansin ang paggalaw ng inyong braso habang naglalakad, maaaring medyo kakaiba ito sa simula. Normal lang po iyan, mga ginang. Magsimula sa pamamagitan ng pagsasanay sa maiikling pagitan. Marahil ay mag-focus sa sadyang pag-ugoy ng inyong mga braso sa loob lamang ng 5 hanggang 10 minuto sa inyong paglalakad, at pagkatapos ay unti-unting dagdagan ang tagal habang nagiging mas komportable at natural ito. Bakit ito napaka-epektibo? Ang natural na pag-ugoy ng inyong mga braso ay nakakatulong upang maiwasan ang paninigas ng postura na maaaring paghirapan ng marami sa atin habang tayo ay tumatanda. Madaling mauwi sa isang hukot o matigas na tindig na maaaring mag-ambag sa sakit sa likod, pangkalahatang discomfort, at mahalaga, isang mas mataas na panganib ng pagkahulog. Sa pamamagitan ng pagpayag na natural na gumalaw ang inyong mga braso, pinapatibay ninyo ang tamang postura at pinapabuti ang pangkalahatang pagiging tuloy-tuloy ng inyong paggalaw. Hinihikayat din nito
ang mas maraming momentum habang naglalakad kayo. Kapag ang inyong mga braso ay umuugoy kasabay ng inyong mga binti, nagsisilbi silang parang pampabalanse na tumutulong na itulak pasulong ang inyong katawan ng may kaunting pagsisikap. Ito ay isang banayad ngunit makapangyarihang paraan upang gawing mas mahusay ang inyong paglalakad na lalong mahalaga kapag naglalakad kayo sa mas mahahabang distansya o dumadaan sa mga hindi pantay na ibabaw. Si Aling Elena ay tunay na namangha kung paanong ang isang tila maliit na pagbabago ay maaaring magdulot ng napakalaking epekto sa kanyang paglalakad. Ang natural na pag-ugoy ng braso ay hindi lamang nagpabuti ng kanyang postura, kundi nagbigay din sa kanya ng hindi inaasahang dagdag na enerhiya at kumpiyansa. Sa halip na maramdaman na ang bawat hakbang ay isang pabigat, natagpuan niya ang sarili na naglalakad ng may mas makinis at mas tuloy-tuloy na hakbang, at ang kanyang takot na mahulog ay nagsimulang unti-unting mawala. Napag-isipan niyo na ba kung paano gumagalaw ang inyong mga braso kapag naglalakad? Hinihikayat ko kayong subukan ang natural na pag-ugoy ng braso na ito sa susunod na kayo ay maglalakad, at ipaalam sa amin kung ano ang pakiramdam nito sa mga komento. Ikalimang sikreto sa paglalakad: magplano ng ligtas na ruta bago lumakad. Maging tapat po tayo, mga ginang. Minsan, ang kapaligiran na pinipili nating lakaran ay maaaring mas mapanganib kaysa sa ating lubos na napagtatanto. Ang mga hindi pantay na bangketa, hindi magandang kondisyon ng ilaw, mga bitak sa semento, o kahit na mga hindi pamilyar na daan ay maaaring magpakita ng mga nakatagong panganib na lubhang nagpapataas ng panganib ng pagkahulog. Ngunit narito ang isang tunay na game-changing na sikreto sa paglalakad: planuhin ng maaga ang inyong mga ruta sa paglalakad upang aktibong maiwasan ang mga panganib na ito. Marami sa inyo na lubos na nauunawaan ay nananatili sa parehong pamilyar na mga daanan sa paglalakad dahil sa ugali. Gayunpaman, ang ilan sa mga madalas na tinatahak na rutang ito ay maaaring aktwal na hindi ligtas nang hindi ninyo pa lubos na nalalaman. Maging ito man ay isang daanan malapit sa inyong bahay na may mga bitak na bangketa na natutunan na ninyong daanan, o isang madilim na kalye kung saan komprometido ang paningin, ang paglalaan ng oras upang magplano ng maaga at humanap ng mas makinis at mas ligtas na mga alternatibo ay maaaring gumawa ng napakalaking pagkakaiba sa pag-iwas sa mga pagkahulog. Ito mismo ang ginawa ni Aling Elena nang makilala niya ang mga likas na panganib na nauugnay sa kanyang karaniwang mga pamamasyal sa gabi. Ang kanyang regular na ruta ay sa kasamaang palad ay nailalarawan sa pamamagitan ng mga bitak na bangketa, at habang papalubog ang araw, ang mahinang ilaw ay lalong nagpapahirap na makita ang anumang potensyal na mga balakid. Inamin ni Aling Elena na kinakabahan siya sa tuwing lalabas siya, at ang panganib na mahulog ay palaging nasa kanyang isipan. Bakit napaka-epektibo ng pagpaplano ng inyong ruta? Kapag naglalakad kayo sa mga hindi pamilyar o potensyal na mapanganib na lugar, natural na mas alerto kayo
na maaaring gawing mas nakaka-stress ang paglalakad kaysa sa kasiyasiya. Kung mas maraming enerhiya ng isip ang kailangan ninyong ilaan sa aktibong pag-iwas sa mga balakid, mas kaunting atensyon ang maibibigay ninyo sa aktwal na kilos ng paglalakad mismo. Ang tumaas na pagkabalisa na ito ay maaaring lumikha ng tensyon sa inyong katawan na ginagawa kayong mas madaling magkamali sa paghakbang at maaksidente. Narito kung paano magplano ng inyong ligtas na mga ruta sa paglalakad. Suriin ang inyong kasalukuyang mga daanan sa paglalakad. Masusing tingnan ang inyong mga regular na ruta, mga ginang. May mga bitak ba sa bangketa, hindi pantay na ibabaw, mga lugar na may mahinang ilaw? May mga bahagi ba kung saan palagi kayong hindi mapakali o hindi gaanong ligtas ang pakiramdam? Maghanap ng mas mahusay na mga opsyon. Galugarin ang inyong lokal na lugar. May mga parke ba, mga truck sa paaralan o tahimik na mga kalye sa residential area na may makinis na semento at sapat na ilaw? Ang mga alternatibong ito ay maaaring mukhang maliit na pagbabago, ngunit maaari nilang lubos na mabawasan ang inyong panganib na mahulog. Gawing ugali. Kapag natukoy na ninyo ang mas ligtas na mga ruta, sadyain ninyong isama ang mga ito sa inyong regular na routine sa paglalakad. Kung sanay kayong maglakad sa isang partikular na oras ng araw, subukang panatilihin ang schedule na iyon, ngunit sa inyong bagong napiling mas ligtas na daanan. Isaalang-alang ang mas maiikli at ligtas na paglalakad kaysa sa mas mahahaba at mapanganib. Tandaan, kahit ang mas maikling paglalakad sa isang ligtas na ibabaw ay maaaring magkaroon ng mas malaking positibong epekto sa inyong kagalingan at kumpiyansa kaysa sa isang mas mahabang paglalakad sa isang mapanganib. 15 minuto ng ligtas at kasiyasiyang paglalakad ay higit na kapaki-pakinabang kaysa sa 30 minutong ginugol sa pagkabalisa sa pagdaan sa isang hindi pantay o madilim na ibabaw. Noong una, hindi pa lubos na napagtanto ni Aling Elena kung gaano kalaki ang epekto ng kanyang kapaligiran sa kanyang kumpiyansa at kaligtasan. Matapos malaman ang kahalagahan ng pagpaplano ng ligtas na ruta, nagpasya siyang gumawa ng malaking pagbabago. Ang kanyang bagong routine na kinabibilangan ng paglalakad sa lokal na track ng paaralan ay parang hininga ng sariwang hangin. Ang makinis at patag na ibabaw ay nagbigay ng napakalaking kapayapaan ng isip, at ang maayos na nailawang daanan ay nagbigay daan sa kanya na malayang makapaglakad ng walang palagiang pag-aalala na matisod. Kapansin-pansing nabawasan ang kanyang pagkabalisa tungkol sa pagkahulog, at sa wakas ay nakatuon na siya sa kasiyahan ng kanyang paglalakad sa halip na palaging ini-scan ang lupa para sa mga nakatagong balakid. Ang simpleng pagbabagong ito, ang pagpiling maglakad sa isang maayos na nailawan at patag na ibabaw, ang gumawa ng lahat ng pagkakaiba para kay Aling Elena. Nakukuha pa rin niya ang kanyang mahalagang araw-araw na ehersisyo, ngunit ngayon ay may mas kaunting panganib. Bilang direktang resulta, tumaas ang kanyang kumpiyansa, at ang paglalakad ay muling naging isang masaya at nagpapasiglang bahagi ng kanyang araw. Naranasan niyo na bang baguhin ang inyong ruta sa paglalakad
partikular upang maiwasan ang mga panganib? Ano ang inyong paboritong ligtas na daanan sa paglalakad? Gusto naming marinig ito sa mga komento. Ngayon si Aling Elena ay araw-araw nang naglalakad kasama ang kanyang lokal na grupo sa paglalakad. At sa totoo lang, mga ginang, hindi ninyo paniniwalaan ang pagbabago. Wala nang takot na mahulog, wala nang pag-ewang-gewang sa bawat hindi tiyak na hakbang. Sa halip makikita ninyo ang matatag kumpiyansang mga hakbang at ang malinaw na kaalaman na siya ay muling may kontrol sa kanyang sariling katawan. Ang 5 simpleng pag-aayos na ito sa paglalakad ay tunay na nagbigay sa kanya ng kanyang kalayaan at taos-puso akong naniniwala na magagawa rin nila ito para sa inyo. Kung nakatulong po sa inyo ang impormasyong ito, mangyaring pindutin ang like button at higit sa lahat, ibahagi ito sa isang tao sa inyong buhay na sa tingin ninyo ay kailangang marinig ang mensaheng ito ngayon. Isang kaibigan, isang miyembro ng pamilya, isang kapitbahay. At huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas praktikal at totoong buhay na mga tip na naglalayong panatilihin kayong aktibo, malusog, at ligtas, lalo na habang tinatahak natin ang mga taon pagkatapos ng edad na 60. Narito ang isang mahalagang aral sa buhay na natutunan ko mula sa aking mga taon ng pagtatrabaho kasama ang mga hindi kapani-paniwalang nakatatandang kababaihan tulad ni Aling Elena at tulad ninyo. Ang maliliit at tuloy-tuloy na pagbabago ay madalas na nagbubunga ng pinakamalalim at pangmatagalang mga resulta. Hindi ito tungkol sa lubusang pagbabago ng inyong buong buhay sa isang gabi. Ito ay tungkol sa pag-angkop ng simple at kayang gawin na mga estratehiya tulad ng mga sikretong ito sa paglalakad at pagsasama ng mga ito sa inyong pang-araw-araw na gawain. Bawat hakbang na gagawin ninyo ng may higit na kamalayan at kaligtasan ay isang hakbang patungo sa pagpapanatili ng inyong kalayaan, inyong kumpiyansa, at inyong kasiyahan sa pagkilos. Huwag kailanman maliitin ang kapangyarihan ng mga maliliit na pag-aayos na ito upang makagawa ng malaking pagkakaiba sa kalidad ng inyong buhay. Pakiusap ibahagi ang inyong mga saloobin, inyong sariling mga tip o anumang mga katanungan na maaaring mayroon kayo sa seksyon ng mga komento sa ibaba. Lumikha tayo ng isang sumusuportang komunidad